Thessalonica 5:16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, dyan pa lang po, ipinapaliwalag sa atin ng Diyos na sabi dyan sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin magkaroon ng pasasalamat. Dahil lahat po na nangyayari sa buhay natin ay habag ng Diyos. Or in other words, awa ng Diyos. So what is Thanksgiving nga po ba? Ano po ba yung pasasalamat? So in other words, ang Thanksgiving po, a greeting expressing gratitude. Ito yung nagpapakita na nagpapasalamat tayo. Nagpapakita tayo kumbaga parang ng utang na loob sa Diyos na Panginoon, salamat kasi nandito ako. Panginoon, kasi dahil sa kaligtasan ko, nandito ako. So, lahat ng pwede nyo ipagpasalamat, you can show it with the expression of gratitude, pasasalamat. So, ano po ba yung contents ng ating pasasalamat? Ano po ba yung dapat maging laman ng ating pasasalamat? Madali lang po. Kapag nagpapasalamat ka, it's because may reason, tama po ba? Pero sa Panginoon, sabi niya sa lahat ng pagkakataon, whether hindi mo man makita yung rason, hindi mo man makita yung ipagpapasalamat mo, you need to say thank you, Lord. Kailangan mo pa rin magpasalamat. Dahil sinasabi dyan na ang pagpapasalamat o ang nilalaman dapat ng ating pasasalamat ay patungkol sa habag ng Diyos. Lahat ng bagay ay tungkol sa habag ng Diyos. Nandito tayo ngayon dahil may awa ang Diyos sa atin. Nabubuhay tayo ngayon, humihinga tayo, nakakakain tayo everyday, dahil lahat ng yan ay sa habag ng Diyos. So, kailangan natin ipagpasalamat lahat ng bagay sa Panginoon. And all of us po, meron po tayong mga tinatawag na individual thanksgiving or personal thanksgiving. Meron pong iba't ibang klase ng pasasalamat eh. Isa-isahin po natin yung pinaka-major na dapat natin ipagpasalamat. Number 1, syempre po yung personal thanksgiving natin. Actually, yung verse po na yan yung personal covenant po ng ating pastor. Nilagay ko po dyan yung maliliit. Yan yung mga bagay na pinagpapasalamat ng pastor. Hindi ko na po yan isa-isahin. Kasi I would like to share my personal thanksgiving. First, nakatanggap ako ng kaligtasan. Ito yung greatest blessing sa buhay ko. Because without my salvation, I am not here po. Without my salvation, siguro hindi ko na kinaya hanggang sa puntong to. I thank God for Emmanuel. Dahil simula noon hanggang ngayon, kasama ko ang Diyos. Kasama niyo po ba ang Diyos? Amen. Amen. Salamat, Panginoon. So, dapat natin ipagpasalamat yan. And also, ikatlo, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakilala ko ang gospel. Nagpapasalamat ako sa ating misyonaryo, sa ating pastor, because without risking his life na pumunta dito sa Pilipinas, hindi ko makikilala yung gospel. Hindi ko mamimit yung tunay na gospel na si Jesus pala ang Kristo. Nalaman ko na si Jesus ang Kristo, pinili niya ako, at magpahanggang ngayon, pinipili niya akong makasama. Ito yung bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. And within my covenant journey, I know God is with me. Amen po, and gayon din po kayo. And next po, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi pinagaling na lahat ng scars ko. May fundamental problem, may physical scars, yung mga aking nakaraan. Kumbaga, alam ko po bawal po sa atin, may mga bagay kayo na ayaw nyo nang balikan. Tama po ba? Ayaw nyo nang maalala. Pero, I am proud na yung mga bagay na yung pinagdaanan ko for me to learn and know about Jesus Christ. Amen po ba? Kaya salamat Lord kasi pinagdaanan ko lahat ng yun. Salamat Lord sa aking past. Because of my past, I have learned about Jesus. And every day, pinapagaling niya ako. Kaya salamat Panginoon. So, higit sa lahat, nagpapasalamat ako kasi tinawag niya akong anak ng Diyos.
And tinawag niya akong source of blessing. Totoo ba? Yeah, tinawag niya tayong mga source of blessing. So, yan po yung aking personal Thanksgiving. So, I hope na bawat isa po sa atin magkaroon tayo ng sariling personal Thanksgiving. Kahit na tayo po ay may hina, wala tayong lakas. Pero kung titignan niyo po yung buhay ninyo, makikita niyo po yung napakaraming habag ng Diyos. Amin po ba? Sobrang daming pagpapala ng Diyos sa atin. Minsan hindi natin nakikita binabaliwala natin. Pero to think na nandito po kayo ngayon, nakakarinig kayo ng habag ng Diyos, ng salita ng Diyos, ibig sabihin pinagpapala niya pa rin po kayo. So, kahit gaano tayo karaming beses nagkakamali, meron tayong pagkukulang sa Kanya, hindi niya tayo nilisan magpahanggang ngayon. Dahil hanggang ngayon, nakaka-receive tayo ng Kanyang salita. And second, Thanksgiving about family. First is yung personal. Second, about family. Siyempre, una po sa lahat, yung nasa baba, ay lahat po yan may pasasalamat ng ating pastor. So, for me, yung family Thanksgiving ko, first of all, Lord, salamat po, binigyan mo ako ng sarili kong pamilya. A short story lang po, no? Sobrang nung bata po ako, lumaki talaga ako na parang gutom na gutom ako sa isang pamilya. Kasi lumaki po ako na pinasa-pasa ako ng mga tita ko kasi walang mag-aalaga sa akin. Wala yung mother ko. Tapos pinanganak ako, after ilang months umalis na siya, so hindi ko siya nakilala, hindi ko pa siya nakikilala personally. Tapos tatay ko wala. So gutom na gutom ako sa pamilya. Ito yung bagay na inaasam ko bata pa lang ako. So, pag tinatransfer ako, kasi hindi na nila ako kayang palakin, ililipat niya na ako sa ibang kamag-anak namin. So, naging ganun yung buhay ko pa ulit-ulit. Tapos, nagkakaroon ako ng tinatawag na nagsisik ako ng attention. Dumating ako sa point na talagang ginagalingan ko palagi para lang mapansin nila ako, para lang maging proud sila sa akin. And pakiramdam ko, para maging part ako ng family na kumukupo sa akin. So, ito yung bagay na pinakagusto ko na dumating sa point na parang naintindihan ko nung na-meet ko yung gospel, nalaman ko parang naging idol worship na siya sa akin. Kasi buong buhay ko, yun lang yung gusto ko. Parang feeling ko, I am complete kapag nagkaroon ako ng family. Kaya it took me long time na ma-realize na yung family pala, hindi lang makikita sa loob ng family. Yung tunay na family ay makikita mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, dumating yung church family ko, na-meet ko si Pastor, he became my spiritual father. So, si Samuel, naging spiritual mother ko siya. Talagang pinakita nila na sila yung second parents ko. Diba? And next is yung sa loob ng church, nakakita ko how people concerned dun sa buhay ko, kung paano sila nag-care sa akin, unlike sa sarili kong family. So talagang marami kang may-experience na habag ng Diyos, hindi lamang sa loob ng family mo. So ito yung isang bagay na pinagpapasalamat ko kasi finally now, I have my own family. Nakabuo na ako ng family kahit na dati iniisip ko, parang hindi yata ako magkakaroon na to kasi paulit-ulit sinasabi sa akin ng pastor, huwag ka mag-boyfriend, paano ako magkakaroon ng pamilya? So, isang rin yun, kumbaga parang worries din yun sa akin, paano ako magkakaroon ng family? Ilang taon na ako, wala pa rin akong asawa. Tapos ayan, kaya yan, nagulat si pastor, ayan, may asawa na ako. Ayan, so, isang pinagpapasalamat ko yun na binigyan ako ng Panginoon ng family and also a healthy family. So, makikita natin na maraming bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon dahil sa Kanyang habag. And also, yung church family natin, tinawag tayo ng Diyos na body of Christ. Kaya lahat po tayo dito, iisa lang tayo. Amen po ba? We are family. So, thank you, syempre, for giving me a husband. Isa yun sa pinagpapasalamat ko na alam ko nandun na siya sa gitna ng kanyang journey na nagsuserve na din siya kay Lord kahit papano. But I am praying every day na fully ma-embrace niya yung pagsuserve kay Lord. So, also, nagpapasalamat ako
dahil binigyan niya ako ng salvation and also my family. Hope na bawat isa rin po sa inyo, maisulat nyo or bulay-bulayan ninyo kung ano yung mga dapat yung ipagpasalamat sa Panginoon with regards of your family. And also, pinakalas po, salamat Panginoon. Kasi hanggang ngayon buhay pa kami. Wala pang namamatay sa amin sa gutom. Kasi our God is our provider. He always provides po. Kaya hindi natin kailangan mag-alala. To the point na nandito pa kayo, nakangiti pa kayo, ibig sabihin nakakakain kayo kahit isang beses sa isang araw. Amen po. That is the grace of God. Kaya salamat Panginoon. And ikatlo, church. Yes. Napaka-importante. May pagpasalamat natin regarding church. Without church, hindi natin mai-enjoy yung buhay natin kasama ang Diyos. Because only with His Word, makakasama natin at makikita natin ang habag ng Diyos. Sabi yun sa Isaiah 6:1-3, bumangon ka Jerusalem at sumikat na tulad ng araw, liliwanagin ka ng kaluwalhatian ni Yahweh, mababalot ng kadiliman ng buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka na niyang kaluwalhatian. Ang mga bansa ay lalapis sa iyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. This is the covenant na pinangahawakan po ng ating church. Ito yung isang bagay na lubos na ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Because of this covenant, ginagamit yung church natin to save the next generation. Ginagamit yung church natin, salamat Panginoon, kasi ginagamit yung mga remnant leaders natin, yung ating mga missionaries, yung mga officers natin sa church, para magliwanag dun sa mga taong kailangan ng liwanag. And also, to be part of the mission of Summit Evangelization kasama ng ating pastor. So, as you know po, yung pastor natin, 15 years na siyang nandito sa Pilipinas. Sobra kalahati na ng buhay niya nandito siya sa Pilipinas, just serving the Lord. And for us, mga members ng Philippine Junior Church. Kaya salamat Panginoon for establishing also yung mga absolute watchtower ng ating church. Sino po yun? Kayo po yun. Nagpapasalamat po ako sa mga buhay ninyo. Kasi kung wala po kayo, itong church na to, it will not work properly. Amen po ba? Ayan, dahil sa buhay ng ating praise team, nakakapag-praise tayo ng maayos. Diba? Dahil sa buhay ng ating mga leaders, nagagather natin yung mga bata, natuturuan natin sila, nagagawa natin yung mission ng ating church. Kaya salamat, Panginoon. So, I just wanna share po, yung history ng ating church. Yung history na to, hindi lang siya history. This is called grace of God. Amen po ba? Ito ay habag ng Diyos simula 2011 to 2016. Lahat po lang yan, yung iba po dyan actually wala na. Pero hindi natin pwedeng maialis na lahat po yan ay habag ng Diyos. Amen po ba? Kaya salamat Panginoon. Because naging training ground natin yan. Tama ba? Sino po dito yung umabot simula una hanggang dulo? Yes po. Yes, ibig sabihin na-receive nyo ng buo yung training ng Panginoon, yung training ng habag niya, para maitaguyod natin itong Philippine Junior Church. And yung sa 22-24, yan yung mga recent blessing o thanksgiving natin. Simula sa Angeles, nakapagpatayo tayo ng simbahan. And ngayong November 2024, nasimulan na, matatapos na yung renovation ng biyasan natin. Regional church lang po yun. Pero, after po yan, sabi ni Pastor, i-establish na natin siya bilang church na mismo, hindi lang regional church. Amen po ba? Amen. Kaya, salamat Panginoon. Sabihin nyo nga po, salamat Panginoon. Amen. So, napakalaking pagpapala po niyan sa atin kasi meron na naman po tayong isang station na kung saan maaaring puntahan ng mga taong nangangailangan ng tunay na liwanag ni Kristo. So, isa po, ito po yung pinaka-prayer topic ng ating pastor, yung makapag-establish po tayo ng 7 simbahan. Hindi lamang po regional church ha,
7 mismong simbahan or 7 station. So, yan po yung pinaka-prayer topic ng ating pastor. So far, I pray na bawat isa po sa atin makapagtayo kayo ng simbahan. Amen po ba? Amen. Amen. Support natin yung ating missionary. And for yung field, of course, thanksgiving about our field. Pagkatapos ito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puo na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga aani. Idalangin niyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. So, isang thanksgiving po natin is yung mga disciple po natin. Yung mga nag-aani ng mga aanihin. Sino po yun? Yung ating mga pastors po. Yung ating mga evangelism disciple. Kayo po yung habag ng Diyos na nilagay po sa mga lugar ninyo para mag-ani ng mga aanihin ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po biro ang mag-raise ng disciple. Hindi po biro. Napakahirap. Napakasakit sa ulo. Nung nakaraan po, sinishare sa amin ito ng pastor ni Pastor. So, humihingi siya sa amin ng pasasalamat at thank you kasi hanggang ngayon nag-i-stay pa rin kami kahit ilang beses na kami napapagalitan, dahil matitigas ang ulo namin. Pero lubos na pinagpapasalamat niya po na until now nagre-remain pa rin tayo bilang mga tunay na disciple. Siguro po kayo din po may mga pinagpapasalamat po kayo regarding field. Dapat. Kasi ito yung pinakagusto ng Panginoon. Yung magkaroon tayo ng buhay sa field. Lahat ng ito, of course, ay bunga ng habag ng 3 persona ng Diyos. So, dahil habag nga po ito ng Panginoon, ginagabayan niya tayo palagi. Hindi naman po pwedeng binigyan ka ng Panginoon ng ganitong klaseng pagpapala, pero along the way, hindi mo siya kasama. Tama ba? God is with you palagi. Sabi nga po dyan, thanksgiving is the fruit of the grace of the triune God. So, ibig sabihin, yung bunga ng habag ng Diyos ay palaging mayroong pasasalamat. Paano ba tayo nakakapagpasalamat sa Diyos? Ano po ba yung tinatawag talagang thanksgiving? Ang tunay na thanksgiving is about the triune God. Yung pagkilos niya sa atin, yung habag niya sa atin. Sino po ba yung 3 triune God? Sino po ba yung triune God? Ang Amang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kasagutan mula sa Kanyang salita. At mula din sa Kanyang salita, dito binibigyan niya tayo ng mga opportunities, renewal, and challenges. Dito niya pinapakita yung kasagutan sa atin. Ikalawa, si Jesus. Sino ba si Jesus? Walang iba, kundi siya ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, natatanging hinirang. Siya lamang ang hinirang ng Diyos na makapagbibigay sa atin ng tanging daan, ng tanging solusyon, at ng tanging kasagutan. Atlo, Holy Spirit, yung guidance ng Holy Spirit. Kung nasa atin po si Jesus, naturally the Holy Spirit follows us. Bakit po? Kasi they are the triune God. Sama-sama po yan na gumagabay po sa atin. So, binibigyan niya tayo ng pagkilos gamit po yung salvation natin. Kumbaga, pinupunan ng banal na spirito yung mga bagay patungkol sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan nito, dito niya tayo pinagpapala. So, He also blessed us, the power of the throne, through the blessing of 393. Kaya kapag, katulad nga po ng palagi namin sinasabi, pwede niyo pong gamitin palagi yung prayer ng 393. Kasi lahat po ng kasagutan ng pagpapala ay nandun na sa prayer na yon. So, make it a point na gamitin niyo po ng gamitin palagi yung prayer na yon. And ikalawa, thanksgiving is the will of God. Even yung pagti-thank you natin kay Lord, kalooban pa rin yun ng Diyos. Mahirap po sa ating magpasalamat without the will of God. Halimbawa, bibigyan kita ng candy. Tapos, of course, sasabihin mo sa akin, thank you. Tama po ba? Hindi ka naman magti-thank you sa akin ng walang dahilan.
Ganun din po ang Panginoon. May reason kung bakit we say thank you to the Lord. Kasi binibigyan niya tayo ng dahilan. Binibigyan niya tayo ng rason para magpasalamat sa Kanya. Sa pamamagitan ng ano po? Sa pamamagitan ng problema, conflicts, crisis. Pangit kong pakinggan. But yes, ginagamit po ng Diyos ang mga bagay na yan para mabigyan tayo ng kasagutan, renewal, and opportunities. Through problems, nakikita natin yung answer. Hindi mo naman pwedeng makita yung answer without a problem. Parang equals to. Paano naging 2? Tama po ba? Dapat may 1 plus 1. So, very basic logic lang po. Binibigyan tayo palagi ng Diyos ng reason for us to be thankful sa Kanya. Dahil sa mga problema na yan, conflicts and crises, na nagiging answers, renewal, and opportunities, nagagawa natin magpasalamat sa Panginoon. Sabi dyan sa unang Thessalonica 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. And ikalawa, next. True gratitude is to be thankful to God for giving us faith even when He does not do so. Ito yung bagay na mahirap eh. Yung kumbaga parang nauubusan ka na ng dahilan, rason para magpasalamat. Dumating na ba kayo sa point na gano'n? Yung parang wala ka nang makita na magpapasalamat ka. Dapat ba akong magpasalamat? Diba? So, let me give you an example po, no? Ito yung mga habag ng Diyos na inaalaw niya na mag-rule tayo over our Thanksgiving. Kumbaga, ito yung mga bagay na hirap tayong magpasalamat pero nagpapasalamat pa rin tayo. So, one example is yung kay Daniel, yung mga kaibigan ni Daniel. Noong mga time na sila ay hahatulan na dahil ayaw nilang sumamba sa mga Diyos ng mga taong nakapaligid sa kanila. Wala silang ibang nasabi kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Yung act nila na gano'n, it shows thanksgiving sa Panginoon. Nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos kahit na sila ay nasa bingit ng kamatayan. So, katulad nito, grace of God, no? Ito ay habag ng Diyos. Kaloob ng Diyos, sobrang habag ng Diyos na magpasalamat ka sa ganitong sitwasyon. Kasi yung iba yan, kung tayo po dyan, baka puno na tayo ng galit, Panginoon, bakit nangyayari sa akin to? Pero sila, wala silang ibang nasabi kung hindi pa rin namin ito gagawin. Dahil naniniwala sila sa Panginoon. Amen? And Daniel 16, ito naman, kay Daniel. Nang malaman ni Daniel na nilagdaanan ng hari ang kayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Ito yung panahon na yung mga kasamahan niya sa posisyon niya ay kumbaga gumawa ng paraan para mapaalis siya. Maparusahan siya kasi sumasamba siya sa Panginoon. So, dahil kailangan ito pa rin ng hari, yung nilagdaan niya, napaparusahan yung mga hindi sasamba sa kanya, what happened is, tinuloy pa rin ni Daniel. It's an act of thanksgiving sa Panginoon. Ito yung attitude ng isang may pasasalamat sa Diyos na no matter what happened, I will continue to praise the Lord. Next po, Esther 4:16. Kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. It's also an act of thanksgiving sa Panginoon. Yung hindi mawala, yung pananampalataya mo sa Kanya, kahit na ikamatay mo pa. And last, Habakkuk 3:17-18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ito yung panahon na walang-wala na. Wala na siyang ibang magagawa kung hindi magreklamo. Pero instead na magreklamo si Propeta Habakkuk, anong ginawa niya? Nagpuri pa rin. Siya ay nagagalak pa rin, nagsaya para sa Panginoon. Kahit nung walang-wala na siya. Alam niyo po, dumadaan tayo sa ganitong oras eh. Yung walang-wala na tayo, hindi
yung bukas? Paano na yung mga susunod na araw? Di ba po? Alam ko po madalas nangyayari sa atin to. Pero ito yung mga oras na hindi tayo dapat nawawala ng tiwala sa Panginoon. Katulad ni Propetang Habakuk, anong sinabi niya? Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. So, even without anything or everything, I will rejoice in the Lord. Amen po ba? So, sana po, katulad ng mga buhay ng mga remnants na to po, lahat po tayo makita pa rin natin ang pasasalamat sa Diyos, ang kapurihan ng Diyos, kahit sa oras na akala natin hindi na tayo kasama ng Diyos. Tama po ba? Amen. So, dumating na tayo sa ganitong sitwasyon, huwag niyo pong hahayaan na mawala sa inyo ang pananampalataya sa Panginoon. Dahil yung pananampalataya na yan, dyan po nagmumula yung patuloy na paglago ng buhay nyo sa loob ng pangako ng Diyos. Lastly, lahat po ng bagay na nagaganap sa buhay natin ay tinatawag na absolute sovereignty. Lahat ay nasa loob ng paghahari ng Diyos. Even all our thanksgiving, lahat ng yan ay nasa paghahari ng Diyos kahit na wala kang dapat ipagpasalamat. Lahat ng yan ay habag ng Diyos. Kailangan mo pa rin magpasalamat. So gratitude is believing that everything is in the Lord's hands. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen. Talaga ba? Tasahin nga po natin ito. Unang Chronicles 29:12-14. Sa inyo, nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay niyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo, ibinabalik lamang namin. Amen po? So, it shows the act of gratitude. Nagpapakita ng pasasalamat. This is actually David's confession. Confession niya ito. Si David, kilala siya bilang isang bata na manginig sumamba sa Diyos. Even if nasa gitna siya ng panganib, wala siyang ibang ginagawa kung hindi sambahin ang Panginoon. So kung maniniwala tayo, then wala tayong choice kung hindi magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? So for our conclusion po, we need to have the attitude of gratitude. Kailangan natin magkaroon ng, ano po ba yung attitude? The meaning of attitude is like or dislikes. Ibig sabihin, yung choice natin kung gusto ko ba to or ayaw ko to. Diba? So, the attitude of gratitude, ibig sabihin, kailangan natin magkaroon ng action na pasasalamat. Act of gratitude. So, saan po ba dapat nagmumula yung gratitude natin, yung pasasalamat natin? Number 1, kay Kristo lamang. Wala nang iba. Kay Kristo lamang, wala nang iba. Because simula pa nung una, magpahanggang ngayon, siya po ang kasama natin. Siya po ang gumagawa ng lahat. Siya po ang nagligtas sa atin, nagbigay ng daan, at naging ating tagapagligtas. Kaya ngayon, salamat Panginoon. Sabihin niyo nga po, salamat Panginoon. Salamat. Yes po, kasi lagi niyong kasama ang Diyos. And number 3, lagi kayong magpapasalamat, hindi lang ngayon. Bakit kailangan palagi? Bakit? Kasi laging natutupad ang salita ng Diyos. Lalo na sa buhay ng mga anak ng Diyos. And number 2, dahil nga kayo po ay mga anak ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kasagutan, so kailangan din natin magkaroon ng attitude na laging nag-worship. Lagi natin pinapakita yung pasasalamat natin sa Diyos inside worship. Kung meron kang tunay na pasasalamat, for sure, lagi kang present sa worship. Kasi nai-enjoy mo eh. Nai-enjoy mo yung mga bagay na, yung habag ng Diyos. Nai-enjoy mo
wala ka sa worship, di ba? But since we are enjoying everything from the Lord, lahat ng bagay pinaniniwalaan natin na lahat nasa kamay ng Diyos, wala tayong ibang gagawin kung hindi mag-worship lang sa Panginoon. So basahin na natin, ang parangal na nais ko na sa akin iyahain ay handog ng pasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Diba po? Ibig sabihin, we are receiving. Nakaka-receive tayo ng tunay na thanksgiving sa loob ng worship. Kaya lumalabas yung act of pagiging masunurin. So, ang mga taong may tunay na pasasalamat sa Diyos ay nakapagbibigay sa Diyos ng kapurihan. And ikalawa, gratitude and blessing. Awit 104, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Diba? So, kapag tayo ay nagsasamba sa Diyos, kailangan may lamang papuri yung pasasalamat natin sa Kanya. Because, yung habag niya, laging mayroong kasamang kapurihan. Ito, lumalabas ito sa buhay natin. Nagkakaroon siya ng action. Katulad ng sinabi ni Pastor Mark kanina, di ba? Binibigyan natin ng action yung pananampalataya na meron tayo. Amen? Yung nare-receive natin. And next, kapag wala tayong ganun, we are called ungrateful. Di ba? Tayo pwedeng tawagin mga people na ungrateful. Walang utang na loob. Lumayas. Diba? So, ayaw naman natin matawag na ganito. Those who are ungrateful, naturally, your life will become failure. Wala nang iba. Kasi wala tayong pasasalamat. Tingin mo, bigyan ka ni Lord ng ganito, wala kang pasasalamat, bibigyan ka pa ba niya ng rason para magpasalamat? Di ba? Bigyan kita ng candy, hindi ka nag-enyo, tingin mo, bibigyan pa kita? Hindi na. Ayoko na sa'yo. Wala kang pasasalamat, ang pangit mo. Di ba? Walang thank you. So, maraming ganun klaseng tao na kapag dumarating yung lahat ng pagpapala, nakakalimutan ng Panginoon, nakakalimutan na ang Diyos. So, you are ungrateful. So, lumalabas na nagiging idol worship yung mga pagpapala na yun sa atin. So, hindi tayo dapat dumating sa punto na gano'n because dapat ang lumalabas sa atin ay, again, yung pagbibigay natin ng kapurihan sa Diyos. Because we are thankful sa Panginoon. So, yung mga taong walang pasasalamat, lagi nilang sinasabi na kilala nila ang Diyos, pero hindi mo naman makita sa buhay nila to. Hindi mo makita sa kanila, sa actions nila, hindi mo makita. Kahit sabihin nila na kilala nila ang Diyos. Diba? Kasi it always shows. Kapag narinig mo ang salita, na-receive mo yung salita, and you are moved by the word, naalala ko yung message ng Mr. natin na nakaraan. When you are moved by the word, kunin mo sa iyo ang banal na spirito, naturally may pagkilos ka. Amin po ba? Lastly, number 3, only give thanks to the Lord. Magpasalamat lang sa kapurihan ng Diyos. Let's all read po, unang Korinto 10:31. Kaya wala po kayo kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikararangan ng Diyos. Amen. Yes. Dahil lahat ng bagay na nagmula sa Diyos, kung maniniwala po kayo dito, lumalabas po yan sa atin. To the point na nagpapasalamat tayo sa magulang natin, lahat ng bagay. Kumbaga lahat ng bagay pinagpapasalamat natin kasi ito ay habag ng Diyos. So yung iba, after listening to the sermon message, suddenly, lumalabas yan sa kanila eh. Kasi parang, namove ako ng salita. Kaya talaga magsisimba ulit ako kasi gusto ko ulit makareceive ng salita ng Diyos. Lumalabas yung act of gratitude. Kaya kailangan natin maintindihan na yung pasasalamat natin, ito ay kaloob ng Diyos. So, i-check nyo palagi yung sarili nyo I-check nyo palagi. Kasi minsan nawawalan tayo ng gratitude Nawawalan tayo ng thanksgiving. So, yung iba, hindi natin kailangan maniwala sa mga sinasabi ng mga tao. Yung mga sinasabi ng mga tao, kasya ganito, kasya ganyan. Kasi hindi naman sila makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Only
Jesus Christ. So sana po, bawat isa po sa atin, magkaroon tayo ng tunay na pasasalamat sa Diyos at makita ito sa inyong buhay. Kaya wala tayong ibang gagawin kung hindi magpasalamat sa Panginoon. Kaya sabay-sabay natin sabihin, salamat Panginoon. Salamat, Panginoon! Amen. Kaya inanyan po ang lahat, tayo po'y tumayo at tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng iyong habag. Dahil sa kaligtasan iyong kaloob, nagagawa namin mahihayag ang aming lubos na pasasalamat. Thank you, Lord, for blessing us the power of your throne. Allow us to enjoy the answer of 393 and always have the gratitude inside worship. Dumating man kami sa oras na maaari kami tumalikod sa iyo, tulungan mo kami na makita lamang ang liwanag mo, Panginoon. May you use our life to save the next generation at tanging sa Jesus lamang ang makita sa aming mga buhay bilang mga evangelist and disciple. Sa oras na ito, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus, inihayag namin ng lubos na pasasalamat sa aming mga tagumpay kasama ka. This I pray in the name of Jesus. Amen.